Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lahat ng papuri ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangdaigdig, at ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kaniyang mapagkakatiwalaang sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng kaniyang pamilya at mga kasamahan. Mga kapatid sa pananampalataya, nais kong ipaliwanag sa inyo ang mga mahalagang bagay tungkol sa Hajj. Unang bagay dito ay tinatawag na Ta'riful Hajj. Ito po ay kahulugan ng Hajj. Al-Hajj fil lugha, ang Hajj sa wikang Arabic ay tinatawag na Al-Qasd. Ito po ay intention, layunin ng tao na magpunta sa Hajj. Wa fi syara', dito naman sa batas ng Islam ay ito ay at-ta'abbudu lillah bi ada'il manasiki fi makanin makhsus fi waqtin makhsus ala ma jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ang Hajj po sa batas ng Islam ay ito po ay ang pagsamba para lamang sa Allah sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga gawain ng Hajj dito sa tiyak na lugar at sa tiyak na oras. Ito po ay ayon po sa sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang bagay dito na matalakay natin ay ito po ay tinatawag na hukmul Hajj. Hukom ng Hajj dito sa Islam. Allah tabaraka wa ta'ala amara nabiyahu Ibrahim alayhi salam an yunadi fin nasi bil hajj. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan niya ang prophet niya na si Abraham na manawagan siya sa mga tao upang isagawa nila ay mga gawain ng Hajj. Sabi ng Allah, Qala ta'ala, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ipaalam mo, ho Abraham alayhi salam, sa mga tao na isasagawa nila ang tinatawag na Hajj. Na mga tao na yon ay tutungo sila sa Makkah. Meron sa kanila na maglalakad lamang at meron din sa kanila na magsakay ng payat na kamilyo. Sila po ay darating galing sa mga malayong lugar. At Allahu tabaraka wa ta'ala farada al-hajj fil Islam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niya ang Hajj na obligado dito sa Islam sa ikasiyam na taon ng Hijrah. Qala Allah Ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ang pagsagawa ng Hajj doon sa Baitullahil Haram. Pero sa mga tao lamang na may kakayahan
gamit ang kanilang pera at kanilang katawan. Itong Hajj na ito ay huwa ruknul khamis. Ito po ay ikalimang haligi galing sa mga haligi ng Islam. Ito po ay obligado sa lahat ng tao na dumating siya sa tamang edad at kaya niya, at tamang isip at kaya niya magbunta sa Makkah, pero ito ay isang beses lamang sa buhay ng isang tao. Mga kapatid, ang pangatlo dito na pag-usapan natin ay tungkol naman sa bagay na tinatawag na Fadlul Hajj. Ito po ay tinatawag na kabutihan ng Hajj. Warada fi Fadlil Hajj ahadith kathira. Ito po ay nabangkit dito sa kabutihan ng Hajj ay maraming. Nabangkit dito sa kabutihan ng Hajj ay maraming hadith. Pero magguha lamang tayo ng isa. Magbangkit tayo ng isang hadith lamang. Ito po ay hadith ni Abi Hurairah. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Itong umrah at umrang pangalawa ay ito po ay pagbabayad sala sa mga kasalanan na nagawa sa gitna ng dalawang umrah. Wal hajjul mabrur, at ang hajj na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, laysa lahu jaza illa al-jannah, walang gantimpala maliban lamang sa paraiso. Ito po mga kapatid, paraiso ang gantimpala na hajj al-mabrur. Ang pang-apat dito na pwede natin talakayin ay tinatawag na al-aslu fi mashru'iyatil hajj. Ito po ay original na pinanggalingan upang magiging obligado ang hajj. Ang una dito ay kitabullah. Ang pangalawa ay sunat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang pangatlo ay al-ijma. Ito po ay tinatawag na pinagkasunduan ng mga ulama. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na sila po ay magpunta sa Makkah upang isagawa nila ang tinatawag na Hajj doon sa Baitullahil Haram. Pero sinabi dito na man istata'a ilayhi sabila, sino man lamang sa kanila na may kakayahan, may gamit na pera at may malakas na katawan. Dahil doon ay obligado ang Hajj. Ang sa sunna naman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, galing sa hadith ni Ibn Umar, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, katotohanan ang prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, buniyal islamu ala khamsin. Sabi ng prophet, ang Islam ay ito ay initayo sa 5 haligi. Ito po ay initayo sa 5 haligi. Unang haligi ay shahada. Pagshahada, pagsabi mo sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ang pangalawa ay iqamus sala, pagtayo ng sala. Ang pangatlo ay ita az-zakah, pagbigay kawang gawa. Ang pang-apat ay siyam Ramadan, pagpapasting, pag-ayuno. Wal hajj, ito ang target natin, itong hajj na ito. Pang-5 ay hajj. Ito po ay nagiging obligado ang hajj
Kasi sinabi ng Prophet Muhammad sallam ay ito ay kasama sa 5 haligi ng Islam. At pangatlo dito na base o di kaya batayan na dito nakukuha ang pag-obligado sa Hajj ay tinatawag na ijma, pinagkasunduan ng mga ulama. Faqad ajma'atil ummatu ala wujubil hajj marratan fil umri ala al-muslimil mustati'. Nagkakaisa ang ummah, mga tao, sa pag-obligado sa Hajj. Pero ito po ay isang beses lamang sa isang buhay ng isang tao, pero obligado ito sa alal muslimil mustati, sa isang muslim na may kakayahan, may pera at malakas ang kaniyang katawan. Ang sunod dito na pwede natin pag-usapan ay tinatawag na syurutul hajj. Ito po ay mga kondisyon dito sa hajj. Wa syurutu ala anwa. Itong mga kondisyon na ito ay may iba't ibang uri. Ang unang uri dito ay syurutu sihha. Ito po ay tinatawag na mga kondisyon para magiging tama ang hajj ng isang tao. Asyartul awwal, itong unang kondisyon ay al-Islam. Ang mag-hajj ay siya po ay sa Islam o di kaya ay siya po ay Muslim. Falaw hajja kafirun fa inna hajjahu ghayr mujzi wa ghayr sahih. Kung mag-hajj naman yung kafir, hindi Muslim, ay katotohanan na ang kaniyang hajj ay hindi sapat at hindi tama kasi hindi siya po ay Muslim. Ang pangalawang kondisyon dito ay tinatawag na akl, tamang isip. Obligado kung may akl na yung tao, dumating na siya sa tamang pag-iisip ay obligado sa kanya ang pag-hajj. Pal aqlu shartun li sihhatil hajj. Kasi ang tamang pag-iisip, mabuting pag-iisip ay ito po ay condition sa para magiging tama ang hajj. Fala yasihhu hajjul majnun. Kung mag-hajj naman ang taong baliw ay hindi po sapat sa kanya at hindi po tama ang kaniyang hajj. Ang pangalawang uri dito, an-naw'u tsani min asy-syurut, ang pangalawang uri galing sa mga kondisyon ay tinatawag na syurutu ijza. Ito po ay mga kondisyon sa pagpapahintulot ng hajj. Kumbaga kung mayroon kang ganitong kondisyon ay pwede ka na mag-hajj. Ang unang kondisyon dito ay hurriya, kalayaan. Itong hindi malaya, itong tinatawag na alipin, farraqiqu la yajibu alayhi al-hajj. Ang alipin po ay hindi obligado sa kanya ang hajj. Ngunit, lakin idha hajja yasihu hajju. Pero kung mag-hajj ang yung alipin na yun ay tama din ang hajj niya. Pero wala yujzi'uhu an hajjatil Islam, pero hindi sapat sa kanya na yun ay magiging hajjul Islam sa kanya. Ang pangalawang kondisyon dito, galing sa kondisyon para pagpahintulutan ang hajj na isang tao ay tinatawag na al-bulug, yung tamang edad. Dumating ng tao sa tamang edad. Kasi sabi nila, لأن البالغ إذا حج امتثل الأوامر الإلهية الواردة في وجوب الحج. Sabi nila na ang balig, ang tao na dumating na sa tamang edad, kung siya po ay mag-hajj ay nagagawa niya ang mga kautusan ng mga banal na mga kautusan nabanggit po dito sa pag-obligado sa hajj.
Ang last na babanggit natin dito ay kasama din sa sa mga condition. Ito po ay pangatlong uri na mga condition na tinatawag po ito na shurut ujub, mga condition dito sa pag-obligado sa Hajj. Ito ay tinatawag na al-istita'a, kakayahan. Yung isang tao, babae man o lalaki, ay kung may kakayahan na siya, ay obligado na sa kanya ang pag-hajj. Ito po ay ibig sabihin, hiyal qudra alal hajj bil mali wal badan. Itong istita'a na ito po ay kakayahan sa pagsagawa ng hajj sa gamitin sa pamamagitan ng pera at saka yung katawan. At iba pa dito na meron sa mga fuqaha, mga ulama na may inidagdag sila na tinatawag na amna tariq. Ito po ay tinatawag na yung tariq, yung daan, safety, magiging safety ang daan. Kasi kung hindi magiging safety ang daan, sabi nila, hindi po pwede tawagin na may kakayahan ang isang tao. At nabanggit dito yung tinatawag na babae. Ang babae at saka yung lalaki ay parehas, katulad ng lalaki dito sa mga situation na ito. Pero hindi nagkakaisa ang mga fuqaha. Bakit hindi nagkakaisa? Hindi nagkakaisa dito sila na sabi nila, yung ito ay shart ba? Itong ujudul mahram, yung pagkaroon ng mahram sa babae, ito ba ay isa sa condition ng kakayahan para sa babae? Ito ay hindi nagkakaisa yung mga ulama dito. Pero ang kukunin natin dito, itong pinakatama sa mga pananaw ng mga ulama. Ang tama dito ay anna hajjal mar'a, ang paghahajj ng babae, pagpunta niya sa Makkah sa araw ng hajj, ay idha hajjat biduni mahramin sahiha. Yung hajj ng isang babae na kung siya po ay mag-hajj na walang mahram, ito po ay sahih yung hajj niya. Pero sabi nila dito ay kasama ang kasalanan. Magiging sahih sa mga ulama na nagsabi na pwede mag-hajj yung babae na kung may rifqa al-ma'muna, may safety kasama, may mabuting kasama. Kung mag-hajj yung babae na may kasamang rifqa ma'muna, may kasamang mabuti, sabi nila pwede siya mag-hajj kahit walang mahram. Hada, mga kapatid sa pananampalataya, sa palagay ko, okay na ito, yung lahat ng nabanggit ko sa inyo na mga mahalagang bagay tungkol sa Hajj. Inshallah subhanahu wa ta'ala, madagdagan ito sa susunod na pagkakausap natin. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hanggang dito lamang. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.